Ang pagkakaibigan ay parang pamilya, lalo na kapag naging pangalawang nanay mo ang ina ng kaibigan mo. Ngunit ano ang mangyari kapag ang isang kaibigan ay nagsimulang bumuo ng isang romantikong relasyon sa ina ng kanyang kaibigan? Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay ang isa sa pinaka nakakasuklam na kaso na maririnig mo. Marahil ay marami ka nang narinig na kwento tungkol sa mga pagpatay. Ngunit itong misteryo ng pagpatay sa Guna, Madhya Pradesh ay puno ng suspense. At ang pinaka nakakagulat ay pinatay ang taong pinaghihinalaan ng kapulisan bilang suspek. At ang 3 sunod-sunod na pagpatay ang nagpabigla sa kanila. At sa pamamagitan ng pagkokonekta nila mula sa isang maliit na bakas ay natukoy nila ang killer. At ang buong kwentong ito ay tumatakbo tungkol sa 5 magkakaibigan na nauwi sa madugo at karumal-dumal na patayan. Kabilang sa magkakaibigan ay si Hemant Meena na 17 taong gulang. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya at nag-iisang anak na lalaki ni Antar Singh Meena na isang opisyal sa Departamento ng Irigasyon ng Guna, Uttar Pradesh, India. Tumigil siya sa pag-aaral sa 3rd year matapos siyang bumagsak. At tulad ni Hemant, ang isa din sa magkakaibigan ay si Lokesh Lodha na hindi na ipinagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral pagkatapos ng 4th year high school, na maagang tumayo bilang breadwinner ng pamilya dahil sa ama na nakikipaglaban dahil sa sakit na cancer. At si Ritik Namdeo na isa namang 4th year high school na kasalukuyang nag-aaral. At si Hani Dubey na may parehong akademikong background. At ang panglima na si Sanskar na hindi na isinapubliko pa ang pagkakakilanlan. Nagsimula ang lahat noong May 18, 2017 nang naisipan ni Hemant na bumili ng isang second-hand motorcycle. At desidido siyang humingi ng 40,000 rupees sa kanyang ama para mabili ang matagal nang pinapangarap na motor. Agad nakipag-usap si Hemant sa seller ng motor at nakipag-deal. Tanging kinakailangan na lang niya ay ang pera at maaari na niyang maiuwi ang motor. Kaya naman sinabi ni Hemant sa kanyang ama na nakakita siya ng isang second-hand motorcycle sa halagang 40,000 rupees lamang o 30,000 sa peso. At mukhang maayos din daw ang mga dokumento. Tinanong niya kung dapat niya ba itong bilhin at pumayag naman ang kanyang ama dahil alam ng ama na matagal nang gusto ng anak na magkaroon ng sariling motor. At sa wakas ay nagbigay ng pera ang ama kay Hemant at sabik na isinama ni Hemant ang kanyang kaibigan upang bilhin ang motor. At tulad ng perpektong araw na puno ng pag-asa at kilig, sa wakas ay makakasakay na si Hemant sa sarili niyang motor. Ngunit sa paglipas ng mga oras ay biglang tumahimik ang bahay nila Hemant na hindi pa umuuwi. At ang kanyang ama na umaasang uuwi siya pagkatapos ng maikling biyahe gamit ang bisikleta ay lalong hindi mapakali. Agad kinontak ng ama sa cellphone ang anak nito. Ngunit ang nagpabigla sa ama ay nakapatay ang cellphone ni Hemant. Sinubukan niyang muling tumawag at iniisip na baka walang signal ang cellphone ng anak. Ngunit ang bawat tawag ay hindi nasagot. At ang malamig na katahimikan ng isang patay na linya ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. At habang lumalalim ang gabi, ang ama ni Hemant ay lalong nag-alala. Hindi niya maalis ang namumuong takot na nararamdaman na baka may nangyaring masama at may pag-aalalang bumabalot sa kanyang kaisipan. Kaya nagmadali siyang pumunta sa Guna Police Station para iulat ang pagkawala ng anak. Ipinaliwanag niya sa kapulisan na binigyan niya ng 40,000 rupees si Hemant para makabili ng motorcycle at hindi pa bumabalik. At ngayon ay naka-turn off na ang kanyang cellphone. Gayunpaman ang mga polis ay hindi agad na alarma. Iniisip lang nila na maaaring nasa labas lang si Hemant na nagsasaya kasama ang mga kaibigan pagkatapos makuha ang motorcycle. At sinabi pang ang mga kabataan daw ay madalas nagsasaya at sinabihan ang ama na huwag mag-alala. At siniguro nila sa ama na uuwi din si Hemant sa lalong madaling panahon. Ngunit sa patuloy na paglipas ng mga oras ay hindi pa rin umuuwi si Hemant. Kinabukasan ng ama ni Hemant ay nakatanggap ng tawag mula sa cellphone ng anak. Ngunit hindi si Hemant ang nagsasalita. Sa halip ay isang lalaki na may malalim na boses. Ang estranghero ay humihingi ng 50,000 rupees bilang ransom o halos 40,000 sa peso
upang maibalik si Hemant ng ligtas. Pinalaan din ng estranghero ang ama na huwag sasabihin sa sino man ang nangyayari at huwag na huwag daw magsusumbong sa kapulisan kung ayaw niyang may mangyaring masama sa anak. Ang ama ni Hemant ay natakot para sa buhay ng kanyang anak, kaya agad na pumayag na magbigay ng 50,000 rupees ng mas mabilis hanggat maaari. At nakiusap siya sa caller na huwag sasaktan si Hemant. At sa sandaling natapos ang tawag ay agad na sumugod ang ama sa himpilan ng kapulisan at sinabi sa kanila ang lahat. Ang sitwasyon ngayon ay naging seryosong kaso na isang 17 taong gulang na batang lalaki. Kaya naman ang kapulisan ay naglunsad ng agarang pagsisiyasat. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap ay wala silang mahanap na anumang lead. At pagkalipas lamang ng 2 araw ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing may natagpo ang sunog na bangkay ng isang batang lalaki sa ilalim ng tulay ng Patalnagar Railway at imposibleng makilala. Sa bagong impormasyong ito ay naging alerto ang mga pulis at nagsimula silang mag-isip na maaaring kay Hemant ang katawan ang nawawalang batang lalaki na kanilang hinahanap. Ngunit nang makarating sila sa pinangyarihan ng krimen at makita ang katawan, ay napagtanto nilang hindi yon si Hemant dahil iyon ang kaibigan niyang si Ritik. Ang hindi inaasang pangyayaring ito ay nagpabago sa takbo ng kaso tungo sa bagong direksyon na nag-iiwan sa kapulisan ng kalituhan. Sa panahong yon ay sigurado silang kinidnap si Hemant. Ngunit ang nakakagulat ay nang makalipas ang 2 araw ay hindi katawan ni Hemant ang natuklasan, kundi ang kaibigan niyang si Ritik. Nasunog ang katawan at halos hindi na makilala pa na siyang nagpadagdag ng malamig na layer sa kaso. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Sino ang nasa likod nito? Iisang tao ba? O may grupong nagtatago sa mga anino? Ang katotohanan ay gusot-gusot at wala pang nakakasagot at patuloy na lumalalim ang misteryo. Naging kakaiba ang mga pangyayari ng sumunod na araw nang ama ni Hemant ay nakatanggap ng isang nakakatakot na ransom call na humingi ng pera bilang pantubos kay Hemant. Ang pamilya ay agad na sumugod sa istasyon ng pulisya at ang mga pulis ay mabilis na sinubaybayan ang numero ng cellphone na ginamit ng kidnapper para sa ransom call sa isang lokasyon sa Indore na halos 155 milya ang layo mula sa Guna. At sa kabila ng pagpunta nila sa Indore at paghahanap sa buong paligid ng lugar ay walang nakitang solid lead ang pulisya. Tila ang taong nasa likod ng buong sitwasyon ay matalino at nananatili sa anino na sadyang sinusubukang iligaw ang kapulisan. At habang lumilipas ang araw, parang dead end ang paghahanap kay Hemant. At ang isang pangkat ng mga opisyal ng kapulisan ay abala sa pagpapakita ng kanyang larawan sa mga kapitbahayan na umaasang maaaring may makakilala sa kanya o magbigay ng clue tungkol sa kanyang pagkawala. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kwenta. Walang sino man ang nakapagbigay ng kapakipakinabang na impormasyon. 2 araw ang lumipas na walang pag-unlad sa ginagawang investigasyon at puro kabiguan. Gayunpaman ang mga pulis ay hindi sumuko at naghukay ng mas malalim at muli silang lumapit sa ama ni Hemant para sa higit pang pag-uusisa at pagtatanong na umaasang maaaring makapagbigay siya ng ilang impormasyon tungkol sa mga nakaraang aktibidad o koneksyon ni Hemant na maaaring humantong sa isang tagumpay. At sa panahon ng pagtatanong, ang ama ni Hemant ay may mahalagang bagay na isiniwalat na ayon sa ama, di umano ang anak na si Hemant ay umalis kasama ang 4 na mga kaibigan upang bumili ng motorsiklo noong araw na siya'y nawala. At hindi lang yon, dahil may isa pang mahalagang impormasyon. Ito ay may kinalaman sa isang babaeng nagngangalang Poonam Dubey na ina ng isa sa mga kaibigan ni Hemant na si Honey Dubey. At ayon sa ama ni Hemant, ang anak ay madalas na tumatambay sa bahay ni Poonam Dubey na hindi niya nagugustuhan. Dahil marami na siyang naririnig na ang tahanan ni Poonam Dubey ay madalas na binibisita ng mga kahina-hinalang tao at wala siyang tiwala sa mga ito. At ilang beses na din daw niyang binalaan ang anak na lumayo sa bahay ni Poonam sa takot na baka may mangyaring masama. At sa kabila ng mga babalang ito,
ay hindi nakinig si Hemant at patuloy pa rin siyang pumupunta sa bahay ng kaibigan. At sa bagong detalyeng ito ay inilipat ng pulisya ang kanilang atensyon sa 4 na kaibigan ni Hemant. Nang sinimulan nilang tingnan ang mga ito ay nakakita sila ng isang mahalagang palatandaan. Habang nasa bahay ang 3 sa magkakaibigan ay nawawala ang isa sa kanila na si Ritik. At iniisip ng mga polis na posibleng may kinalaman si Ritik sa pagkawala ni Hemant. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa panahon ng pag-iimbestiga ay may nangyaring twist. Nang ang nasunog na katawan ni Ritik ay natuklasan sa ilalim ng isang railway bridge at ang kanyang leeg ay nilaslas, ang mga kamay ay may hiwa mula sa isang matalim na bagay. At ang isang malaking tulong para sa kaso ay ang pitaka ni Ritik na naglalaman ng tiket sa bus mula sa Patura, Indore. At ang huling lokasyon ng cellphone na ginamit sa pagtawag sa ama ni Hemant para sa ransom ay tumugma din sa lugar na yon. Malinaw na sa mga kapulisan na ang mga kaibigan ni Hemant ay malamang na may kinalaman sa kanyang pagkawala. At dahil sa kanilang hinala ay dinala nila ang 3 sa kanyang mga kaibigan sa kanilang estasyon na sina Lokesh, Hanitubi at Sanskar para tanungin. At dahil ang 3 ay pawang mga menor de edad pa lamang ay hindi sila ma-interrogate ng gusto ng mga kapulisan at walang matibay na ebidensya para maiugnay sila sa krimen. Dahil doon ang kanilang pagtatanong ay walang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon at walang matibay na ebidensya laban sa kanila. Kaya naman ang mga batang lalaki ay pinalaya muna. Sa kabila nito ay pinagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon dahil nawawala pa rin si Hemant. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay may dumating na nakakagulat na balita. Dahil si Lokesh Lodi na isa sa mga kaibigan ni Hemant na kailan lang ay inimbestigahan pa ng mga kapulisan ay natagpo ang pinatay sa parehong brutal na paraan. At natagpuan ang kanyang katawan sa kagubatan ng Nema, Uttar Pradesh na sumasalamin sa mga naunang krimen at patuloy pang nadaragdagan ang misteryo. At sa puntong ito ay malinaw na may mas delikadong nangyayari. At ang katotohanan na isa-isang pinapatay ang mga kaibigan ni Hemant ay hindi maaaring nagkataon lang. Lalo na't kapwa pinatay sina Ritik at Lokesh sa magkaparehong marahas na paraan. At hinihinalang gawa ito ng isang tao lamang o malaking grupo sa likod ng mga pagpatay. At pinagsususpetsahan ng mga polis na kung sino man ang may kaalaman sa pagkawala ni Hemant ay ang siyang tinatarget ng killer upang pigilan silang magsalita. Kaya naman hindi nag-aksaya ng oras ang kapulisan at ibinaling ang kanilang atensyon kay Poonam Dubey. At di nagtagal ay lumitaw ang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa kaso. Nang dinala ng mga pulis si Poonam para sa interogasyon, ay may natanggap silang tawag mula sa mga makapangyarihang individual na nagtatangkang depensahan siya. Ngunit lalo lamang nitong pinalalaki ang kanilang hinala at malinaw na may bagay na mas malaki na nakikipaglaro kay Poonam sa gitna ng lahat. At lalo pang pinalakas ng pulisya ang kanilang pagtatanong kay Poonam at sa kanyang anak na si Hanitubi, pati sa isang kaibigan na si Sanskar na sobrang close kay Hemant. At sa nangyaring masusing interogasyon ay may isang malalim na natuklasan ang mga kapulisan at ang nakakagulat na revelasyon ay nalantad. At mula sa mahalagang impormasyong kanilang nakalap ay naging malinaw na si Poonam Dubey ay may ugaling walang sawang pagkauhaw sa karangyaan. Handa siyang gumawa ng anumang paraan upang matugunan ang kanyang mga pagnanasa sa kayamanan. At sa paglipas ng panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga iligal na gawain. At para makuha ang gusto ay nakikipagrelasyon siya sa mga lalaking pamilyado ngunit may matataas na trabaho, kung saan ay naging tagpuan ang kanyang tahanan. At habang tila maayos ang takbo ng buhay para kay Poonam, ay naging madilim ang lahat ng ang kanyang anak na si Hanitubi ay nakipagkaibigan kay Hemant. At habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, ay nagsimula si Hemant na tumambay sa bahay ng mag-ina. At wala siyang kaalam-alam na humahakbang na pala siya sa isang sapot ng panlilinglang at panganib. At nang malaman ni Poonam na ang ama ni Hemant ay may mataas na posisyon sa departamento ng irigasyon at medyo mayaman ang kanilang pamilya,
ay gumawa agad siya ng isang plano. Nakikita niya na si Hemant bilang isang tulay para matugunan ang kanyang sariling pagnanasa at sinimulang manipulahin ang binatilyo para mahulog sa kanyang bitag. At sa tuwing wala si Honey sa kanilang bahay ay sinasamantala ito ni Hemant. Lihim niyang binibisita ang ina ni Honey Dubey. Sa paglipas ng panahon ay nabuo ang isang pinagbabawal na relasyon sa pagitan ni Hemant at ina ng kaibigan na si Poonam Dubey. At sa patuloy na lihim na relasyon ng dalawa ay lalong lumala ang sitwasyon nang si Poonam ay laging naghahanap ng makakapagpasaya sa kanya. Kinukumbinsi niya si Hemant na magdala ng mahalagang bagay mula sa kanyang tahanan. Kaya naman nagawa ni Hemant na magnakaw ng malaking pera sa kanyang mga magulang at ibinibigay kay Poonam. At kinuha pa niya ang gintong hikaw ng kanyang ina. Nakalaunan ay sinanla ni Poonam sa isang mag-aalahas na si Rakesh Soni sa halagang 25,000 rupees o 20,000 sa peso. Ang lihim na pag-iibigan ni Hemant at Poonam ay nagpatuloy. Ngunit ang lihim tulad nito ay bihirang mananatiling nakatago magpakailanman. At kalaunan ay natuklasan ni Honey Dubey ang nangyayari sa pagitan ng kanyang ina at kanyang kaibigan. Ang pagtataksil ay nag-iwan ng isang malalim na hiwa sa kanya. At ang kanyang dating malapit na relasyon kay Hemant ay nauwi sa mapait na sama ng loob. Mula noon ay hindi na napigilan ni Honey Dubey ang galit na nararamdaman niya. At ang lahat ng iniisip ay ang paghahanap ng perpektong araw para makaganti kay Hemant. Dahil sa pagtataksil nito at pagsira sa kanyang tiwala at pamilya. At dumating na nga ang perpektong araw nang umalis ng bahay si Hemant kasama si Honey Dubey na may dalang pera para bilhin ang sinasabing motorsiklo. Palihim na inanyayahan ni Honey ang ilan sa kanilang mga kaibigan para makipagkita sa kanila sa Nima Forest sa pagkukunwaring magkakaroon sila ng isang party para ipagdiwang ang bagong motor ni Hemant. Ang dalawa'y tinungo ang daan patungong gubat sakay ng scooter ni Honey. Walang kalam-alam si Hemant na yun na pala ang magiging huling sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa lugar ay nagsimula na silang uminom ng beer. Sa panahong yon ay wala si Sanskar. Ang perang dala ni Hemant ay ginawang pain ni Honey para mahikayat niya si Ritik at Lokesh sa kanyang plano. At habang nagpapatuloy ang party, si Honey Dubey ay naghintay lamang ng tamang pagkakataon. Maya-maya ay kumuha siya ng isang walang laman bote ng beer at mabilis niyang inihampas ito sa ulo ni Hemant. At sinundan niya ng isang malupit na suntok, dahilan para matumba si Hemant. At ang basag na bote ay naging isang mapanganib na sandata. At hindi nag-aksaya ng oras si Honey Dubey at marahas na nilaslas niya ang leeg at mga kamay ni Hemant gamit ang mga tulis-tulis sa mga gilid ng bote. Sa sobrang sakit ay namilipit si Hemant sa lupa at agad na sinamantala ni Honey ang pagkakataon. Kinuha niya ang 40,000 rupees na dala ni Hemant. Siya at ang kanilang mga kaibigan na si Ritik at Lokesh ay naghati-hati sa pera sa tabi na naghihingalong si Hemant. Kay Honey napunta ang mas malaking parte at ibinigay ang natitirang maliit na parte sa dalawa na pinaghatian nila. Kinuha din ni Honey ang parehong cellphone ni Hemant at sa mga oras na yon ay napagtanto nila na huminto na sa paghinga si Hemant. At para pagtakpan ang ginawang krimen, gumamit sila ng petrolyo upang sunugin ang katawan sa kagubatan. Umaasang kahit na matagpuan ito ay hindi na makikilala pa. At matapos noon ay bumalik na sila sa kanilang tahanan na parang walang nangyari. At iniwan ng isang kakilakilabot na eksena. Nang nakauwi si Honey Dubey ay ipinagtapat niya ang lahat sa kanyang ina na si Poonam Dubey. At nagdesisyon ito na protektahan ang kanyang anak at pagtakpan ng krimen. Kaya naman mabilis na gumawa ng bagong plano si Poonam. Inutusan niya si Ritik na pumunta sa Indore at ginamit ang cellphone ni Hemant na humihingi ng ransom na 50,000 rupees o 36,000 sa peso. Dahil sa naengganyo sa pangakong pera, agad na sumunod si Ritik sa ipinag-uutos ni Poonam nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ito ay humantong sa isang bagong misteryo kung saan natagpo ang patay si Ritik. Ngunit sino nga ba ang pumatay kay Ritik at bakit?
Sa panahon ng investigasyon, kalaunan ay ibinunyag ni Punam sa mga kapulisan ng lahat. Sinabi niya nang mawala si Hrithik sa panahon ng investigasyon ng pulisya ay dahil nagpunta ito sa Indore. Kaya inilipat ng pulisya ang kanilang hinala kay Hrithik. Sa mga panahong yon ay natakot si Punam na kung mauhuli ng pulis si Hrithik ay mape-pressure ito at aamin at malalantad ang lahat. At upang maiwasan ito ay nagpasya siyang paalisin si Hrithik para magtago. Matapos noon ay inutusan ni Punam si Hani na burahin si Hrithik, kaya ipinadala niya ito sa ilalim ng tulay sa Indore. Sa pagkakataong yon ay kasama si Sanskar sa pangakong babahagian ng pera. At sa pagkakataong yon ay nauwi si Hrithik sa kaparehong malungkot na kapalaran gaya ni Hemant na ilang araw lamang ang nakalipas. Ngunit may isa pang saksing nabubuhay, si Lokesh. Hindi nagtagal ay nainip si Lokesh at nagsimulang hingin ang kanyang bahagi sa ransom money kay Punam. Matapang siyang nagbanta na pupunta siya sa pulis at sasabihin sa kanila ang lahat kung hindi niya makukuha ang inaakalang nararapat para sa kanya. Alam ni Punam at ng iba pa na hindi problema si Lokesh. Ngunit kinakailangan nilang patahimikin siya para mawala ang panganib. Kaya gumawa na naman sila ng malupit na plano. Niloko nila si Lokesh at pinapunta sa parehong kagubatan kung saan pinatay si Hemant. Sa pagkukunwaring doon nila ibibigay ang sinasabing parte nito. Ngunit doon ay pinatay siya sa parehong malupit na paraan gaya ni Hemant. Ang kanyang katahimikan ay garantisadong mananatiling malamig magpakailanman. At kinalaunan ay pinagtapat ni Punam na si Sanskar ang susunod nilang target dahil marami na siyang alam tungkol sa krimen. Kaya nagplano na sila na patayin na siya para matakpan ang kanilang mga bakas. Mabuti na lang at bago pa matuloy ang pagpatay kay Sanskar, ay natuklasan na ng mga pulis ang katawan ni Hemant. Sa huli batay sa mga pag-amin na nagwawakas sa kanilang nakamamatay na balak at sa napakaraming ebidensya at testimonya ng mga saksi, ang mag-inang sina Punam Dubey at anak na menor de edad na si Hani Dubey ay parehong binigyan ng habang buhay na sintensya sa bilangguan ng korte. Para sa mga magulang ay maging ehemplo sana kayo ng inyong mga anak para sa kanilang kinabukasan at nagsisimula ito sa loob ng tahanan. Maging huwaran sa mga anak at iwasan ang kasinungalingan at pagtatakip sa kamalian. Laging tandaan na ang katotohanan ay tiyak na mahahayag kung hindi man ngayon, maaaring bukas. Yun lamang po para sa araw na ito. Shoutout nga po pala sa aking mga taga-suporta na sina Ma'am Vicky Yabut ng Kingdom of Bahrain at Irene Biong. Thank you so much po.